This morning, binasa po natin Exodus chapter 19. And we will be talking the fourth aspect of our monthly theme for this year, that we are God's treasured possession. Sa teksto na atin pong pinagbabasihan sa James, sa Peter rather, sa King James, ang ginamit po na term ay peculiar nation. Samantalang sa NIV, ang ginamit po ay treasured possession. And then the basis po noong statement na yan ni Peter ay ang sinabi ng Panginoon sa Exodus chapter 19 sa atin pong binasa ngayong umaga. In the past week, nabalitaan po natin na ang mga descendants ng Sultanato ng Sulu ay nanalo sa isang arbitration case in a French court. Ito po ay usapin patungkol sa Northern Borneo, or mas kilala po ngayon as Sabah, isang estado ng Malaysia. And historically speaking, Sabah or the Northern Borneo is part of the kingdom or the Sultanate of Sulu. And sa panahon po ni Presidente Macapagal, ibinigay o inassign ng Sultanato ng Sulu sa Pilipinas ang pagpursue ng pagbabawi ng bahaging ito ng kanilang kaharian. Since they believe that the Philippines is a successor country or state of the independent state of the Sultanate of Sulu. Alam natin sa ating history na bago nagkaroon ng mga Espanyol sa Pilipinas ay meron ng mga kaharian sa ating bansa. Tama, no? May kaharian sa Tondo, may kaharian sa Majaas, bahagi po tayo doon from Antique to Iloilo hanggang dito po sa ating lugar. May kaharian sa Cebu, kaya alam natin yung mga istorya ni Humabon, yung mga ganyan. May kaharian doon sa Mindanao. And one of the longest reigning independent states sa ating bansa is what is known as the Sultanate of Sulu, na until now, meron pa rin po silang lehitimo na sultan, no? Na naghahari sa kanila pong lugar, although ang pamahalaan ng Pilipinas na ang sinusunod po ng kanilang lugar. So, in the past week, kinilala ng mga Frances na ang Sultanato ng Sulu ang may-ari ng Sabah, Malaysia. Kung kaya't inutusan ng French court na i-seize o kukunin po yung lahat ng mga properties na meron po ang Malaysia sa kanilang bansa bilang pambayad sa mga heirs ng Sultan ng Sulu. So this happens noong 1878 na kung saan ay nagrenta kay Sultan Jamalul Alam, ang Sultan ng Sulu, si Overbeck at iba pa niyang kasama, si Alfred Dent at ng British North Borneo Company, nirentahan po nila ang Sabah na maging bahagi ng kanilang business estate. And noong ibinigay ng UK ang independence sa Malaysia, kasama sa naibigay sa Malaysia ang Sabah, which is supposedly dapat sa Pilipinas nila ibigay. So yun ang nangyari. Kaya nga noong panahon ni Noynoy Aquino, ng ating pong presidenteng Noynoy Aquino, ang ginawa po ng Sultan Kiram ay nagpadala ng kanya pong mga tauhan sa Sabah upang bawiin ang nararapat sa kanila. It is because, according to them, Sabah, Malaysia is their treasured possession. Marami pong mga bansa ang nagsuspend ng malaking pera upang mapangalagaan ang kanilang teritoryo.
tayo po sa Pilipinas ay laban po tayo sa mga korte sa ibang bansa, sa international level, upang atin pong mabawi. Hindi lamang ang Sabah, Malaysia, kundi maging ang Spratlys Island. At bahagi nito na unti-unting kinakamkam ng atin pong mga karatig bansa. So bakit po tayo nagsispend ng malaking halaga at maging ng buhay po natin upang mapangalagaan natin ang mga teritoryong ito? Sapagkat naniniwala tayo that these territories are our possessions and we treasure them. Higit sa lahat, kung sa pisikal na aspeto ay pinapahalagahan at ginagastusan ng mga gobyerno ang kanilang mga teritoryo, tayo din naman, sang-ayon sinasabi ng salita ng Diyos, are God's treasured possession and He has spent so much for us. Ang kautuhanan, hindi po tayo binili ng pera, hindi po tayo binili ng ginto o ng mamahaling mga bato, kundi tayo po'y binili ng dugo ng ating Panginoon. That's why He looked at us as His treasured possessions. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, mahalaga ka sa Panginoon. Praise God. Sa paligid po natin, maybe people will parang taken for granted po tayo ng mga tao. Maaring taken for granted, pakiramdam po natin, taken for granted po tayo ng pamilya natin. Parang hindi tayo vina-value. Maaring taken for granted po tayo na makinikilala po nating kaibigan at feeling natin parang ginagamit lamang tayo. Maaring taken for granted po tayo ng ating pong mga boss o ng ating mga amo at tila ba ang treatment nila sa atin ay mga alipin lamang. But brothers and sisters in Christ, sa mata ng ating Panginoon, we are His treasured possession. Hallelujah. So sa atin pong binasa kanina, sa Exodus chapter 19, makikita po natin na para sa Panginoon pala, napakahalaga po natin. Now, ano-ano po yung mga dapat po nating gawin bilang mga treasured possessions ng ating Panginoon? What shall we do as God's treasured possessions? First, in verse 5, ng atin pong binasa at nais ko pong basahin muli, ang sabi ng ating Panginoon sa verse 5, kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking mga kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo, pero magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian na mga paring naglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Now, pansinin po natin, as God's treasured possessions, we must be obedient to His commands. We must be obedient to His commands. The first thing is to remember that we must be obedient to His commands. Obedience is the key to become God's treasured possession. Ang sinabi ng ating Panginoon, if you obey me fully, sa verse 5, if you obey me fully and keep my commands, then out of all the nations, you will be my treasured possessions. Alam nyo, ang promises ng ating Panginoon, dalawang klase. May mga promises ang Diyos na walang requirement. Walang requirement. Basta gagawin niya, kahit anong gagawin mo, gagawin niya pa rin yun para sa iyo. Unconditional promises. But there are promises of God that has conditions. May mga pangako ang Diyos na may mga kondisyon, may mga requirement. And one of these promises of God is this. Ang sabi ng Panginoon, you will be my treasured possession. Yan ang promise ng Panginoon. You will be my treasured possession. Pero, para magiging treasured possession ka, ang sabi ng Panginoon, if you
obey me fully and keep my covenant. If you obey me fully and keep my covenant. Obedience to God should be done fully. Pinag-usapan po natin yung last month. Loving the Lord with all our heart, with all our soul, with all our strength. Obedience to God should be done fully. Should be done absolutely, completely, and without any reservations. Obedience, therefore, is important in maintaining our Christian identity. Ang isang Kristiyano ay ang isang taong sumusunod kay Kristo. Amen. Pwede ang pakisabi sa iyong katabi, ang Kristiyano ay sumusunod kay Kristo. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka at hindi ka sumusunod kay Kristo. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ako, ngunit nilalabag mo ang kautusan ng ating Panginoon. Obedience, therefore, is important in maintaining our Christian identity, and in fact, it is central to our spiritual growth. Kung nais po nating lumago po tayo sa ating Panginoon, kung nais po natin na tayo po ay lumalim sa ating pananampalataya, begin with obedience. And that is what faith is. Faith, in other words, means obedience. You cannot say, I have faith in God, and yet you disobey God. Hindi po natin pwedeng sabihin, may pananampalataya ako sa Panginoon, ngunit ang lifestyle po natin, yung mga ginagawa po natin ay hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi po natin pwedeng sabihin na ako ay may pananampalataya sa Diyos, ngunit ang atin pong ginagawa, ang atin pong relationship ay hindi po nararapat sa ating Panginoon. Obedience means to be directed by God or to surrender before God. It means we agree and we submit ourselves to God's will. In every major aspect of a Christian life, it must be dependent on obeying God. Ang bawat bahagi po ng ating buhay ay nakadepende po sa pagsunod po natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang sinabi ng ating Panginoon, for without obedience, kung walang pagsunod, obedience rather is better than sacrifice. Obedience is better than sacrifice. Alam niyo ba kung anong gustong sabihin noon? Sa sinabi ng Panginoon. One day, si Saul ay nakipaglaban sa kanya pong mga kalaban. And then the instruction of the Lord, bago po sila makipaglaban, a sacrifice must be offered to the Lord first before they engage in a warfare. Bago po sila makipaglaban, kailangan po muna nilang mag-alay ng sakripisyo sa ating Panginoon. Pero isang araw, dumating na ang mga kalaban ni Saul, wala pa rin si Samuel na siyang nagsiserve as the priest during the time. So nasistress na si Saul, sabi niya, bakit wala pa si Samuel? Parang si Pastor Andrew yan, pag nalilate tayo, nasistress si Pastor Andrew. Bakit wala pa rin yung taong yon? Na-stress si Saul. Kaya ang ginawa ni Saul, kinuha niya ang kutsilyo, kinuha niya ang apoy, ito'y kanyang pinarikit at kanyang inialay ang haing susunugin. But he has done something that is wrong. Hindi niya ginawa kung ano ang tama. And the Lord was offended of his actions. And that is one of the reasons why tinalikuran siya ng ating Panginoon. He might be serving God in his own mind, in his own thought. Naglilingkod siya sa Diyos. Pero ang katotohanan, the glory of the Lord and the anointing of the Lord has left him. And God is no longer on his side. Why? Because he is always disobedient to the Lord. Hindi siya nakikinig sa ating Panginoon. At hindi din niya pinapakinggan ang direction ng ating Panginoon. Sa halip na ang God's way and God's will ang masunod sa kanyang buhay, ang kanyang kaparaanan at ang kanyang kalooban ang kanyang sinusunod nitong Haring Solomon. There is a story during the time of US Civil War.
Ang presidente during that time ay si Abraham Lincoln. And during this time, Abraham Lincoln, although he is known as a Christian, but actually he is not a real Christian. Ano bang tawag nila sa kanila? Mga universalist itong si Abraham Lincoln. Ang universalist ay yung mga tao na naniwala na lahat ng tao maliligtas. Basta mabuti ka lang. Yan ang mga universalist. Okay? So during this time, nag-ipon siya ng mga pastor doon sa kanila pong lugar. And during the breakfast, he asked one of the pastor to pray. So tumayo naman yung pastor para manalangin. But before the pastor prayed, sabi niya, Mr. President, and everyone here, ladies and gentlemen, let us pray that God is on our side. Alam niyo yung US during the time, no? Merong nagkaroon ng paghahati sa US during the time, kaya nagkaroon sila ng civil war. So, ang sabi niya ng pastor, manalangin po tayo that God is on our side. Pero ang presidente, si Lincoln, ay nagsagot, sabi niya, no, gentlemen, sabi niya. Parang hindi maganda, no? No, gentlemen, let us pray that we are on God's side. Sabi ng pastor, let us pray that God is on our side. Pero ang sabi ng presidente na hindi naman Kristiyano, hindi, manalangin tayo that we are on the side of God. Meron bang kaibahan ang dalawang statement? There is a big difference on that statement. It is because many times we wanted God to do what we want. Gusto natin na tayo ang kampihan ng Diyos. Kahit mali ang ating ginagawa, gusto natin ibigay ng Diyos ang gusto natin. Kahit mali ang ating ipinapanalangin, gusto natin ibigay ng Diyos ang ating pong ipinapanalangin. Kasi sinasabi naman, nagsisimba naman ako, Diyos. Nagbibigay naman ako ng kaloob, Panginoon. Tapat naman ako sa iyo, Panginoon. Gawin mo kung anong gusto ko. Be on my side, O God. Kampihan mo ako. But even this unbelieving President of the United States of America has a great spiritual insight. Because we must pray that we are on the side of God. Manalangin po tayo na tayo po ay maging kakampi ng Diyos at hindi ang Diyos ang kakampi po natin. In order to do that, we must know His will. Alamin po natin ang kanyang kalooban. Alamin po natin ang kanyang layunin. Alamin po natin ang kanyang desire para sa atin. It means that we should relinquish our own plans so that His plans will prevail for our lives. Kagaya ng panalangin ng ating Panginoon, not my will, but your will be done on earth. That is the way of praying, to be on the side of God. There is a big difference. Let us pray that we are on the side of God. Only those who are obedient to His words are the one that are living on the side of God. And if we are living on the side of God, we are considered as God's special treasured possessions. Obedience to God therefore always create good results. Obeying His words will make us prosper in our relationship with God. It will make us blossom. It will make us thrive and succeed in this life. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 6 verse 24, the Lord commanded us to obey all these decrees and to fear the Lord our God, so that we might always prosper and be kept alive, as is the case today. Pansinin po natin, prosperity and the quality of life is dependent on our obedience to the commands and decrees of the Lord. Ang pagtatagumpay
ang buhay na maganda na nilaan ng Diyos para sa atin ay parating nakadepende sa ating pagsunod sa Kanyang kalooban at sa ating takot sa ating Panginoon. Because of obedience, we are always prosperous and we will be kept alive by the Lord. We become prosperous and we are kept alive by the Lord. And being alive, it means being alive in faith and being active and dynamic Christians. However, disobedience always have bad consequences. It is as if His hand of protection has been lifted from us when we disobey Him. We are left to defend ourselves and defenseless because God will not help us when we disobey Him. Isaiah chapter 1 verses 19 to 20, ito ang sinasabi ng ating Panginoon. If you are willing and obedient, you will eat good things of the land. Sa verse 19. Ulitin ko po, Isaiah chapter 1 verse 19. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Gandang promise ng Diyos, no? You will eat the good things of the land. Pero ang requirement, if you are willing and obedient. Verse 20, but if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. Pansinin po natin. If you are obedient and willing, you will eat good things of the land. But if you resist and rebel, you will be devoured by the sword. Even Paul is talking about that. Ginamit niya po ang illustration ng communion. Ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang may sakit, at ang dahilan kung bakit marami sa inyo ay namatay na, dahil nabubuhay kayo ng hindi karapat-dapat. Ano yung mga hindi karapat-dapat? Napakahabang discussion na ang atin na-discuss during those times patungkol sa bagay na yan. Alam po natin ang meaning yan. Because the theme throughout the scriptures from Genesis to Revelation is always bringing us back into this concept, obedience and rebellion. In obedience, there is blessing, and in rebellion, there is always punishment. There, it is clear, God is angry when we disobey Him, but obedience will make us highly valued before God. Obedience also means we surrender and we submit to God's word. Number 2, as God's treasured possession, we not only must be obedient to His commands, but we must also be consecrated to His purpose. In verse 10 ng atin pong text, chapter 19 ng Exodus, ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, puntahan mo ang mga tao at sabihin sa kanilang linisin ang sarili nila ngayon at bukas. Kailangang labhan nila ang kanilang damit. Go to the people, sa NIV, and consecrate them today and tomorrow. Have them wash their clothes. Because we are God's treasured possessions, we must be consecrated to His purpose. Dahil tayo po ay treasured possession ng ating Panginoon at mahalaga tayo sa ating Panginoon, dapat po nating ihanda ang ating mga sarili upang matupad natin ang Kanyang layunin. Inutusan ng Panginoon si Moises na i-separate, i-consecrate ang mga tao through using 2 things. First, they must take a bath. Masabi tayo na, suay-suay pa, asing kailang pang suguot, ginuon at magkinaligos ling mga tao. Di ba kita hali sa Pilipinas, buko yung usang beses ka nagkakaligos sa usang adlaw, ano? Minsan nakaligos sa 3 beses, minsan 3 beses, minsan 4 beses. Pag kita nagkakaligos, ay asa kaling mga Israelita yung susugot, ginuon at magkinaligos. Ikaruha, ang sabi ng Panginoon, wash their clothes.
Labhan nila ang mga damit nila. Kailan pa bang utusan tayo ng Diyos na maglaban ng damit? Pero alam nyo, sa kanilang kultura kasi, hindi kagaya natin dito sa Pilipinas na parati tayo naliligo at parati tayo naglalaban ng damit. Kasi nabubuhay sila sa lugar ng disyerto. At dahil disyerto po sila, ang tubig doon is considered as a luxury. Mayaman ka pag may tubig ka. So kung maaari, hindi ka maligo. Kung maaari, hindi ka maglaba kasi saan ka makuha ng tubig doon? Di ba naalala nyo, nag-rebelde pa nga sila sa Panginoon kasi wala na silang tubig na makuha. Kaya sa galit ni Moises ay kanyang pinalo na lang yung bato at bumulwak yung tubig. Water is a luxury for them. Kaya parang doon ba sa amin, sa bundok sa amin, dahil nga kailangan mo mag-igib ng tubig ng mga ilang metro o ilang kilometro ang layo, kailangang mahalaga yung batya. Di ba? Mahalaga yung batya sa kusina. Kasi kung maghuhugas ka ng tubig, hindi ka pwedeng maghugas ka ng plato, hindi ka pwedeng maghugas ng plato na pinapatulo mo lang yung tubig. Ilalagay mo yung isang tabo na tubig doon sa batya. Tapos, huhugasan mo ang baso, huhugasan mo ang kutsara, huhugasan mo yung pinggan. Tapos, ang napaghugasan, kailangan mong ipunin kasi gagamitin mo siyang panghugas sa mga kaldero. Sa CR. Iniipon pa. Ay, pero halis sa ato ay, sige yan kita, pagbukas ng kwan, ng faucet, sige yan. Oh. Pero sa mga lugar na malayo yung tubig o napakaliit ang tubig, luxury ang magkaroon ng tubig. So pag maligo ka, it's a form of luxury. Mayaman ka pag naligo ka. Kami ni Sister Kid, pumunta kami sa, ano lugar na pinunta namin? Sa Antique, at saka meron kami nakita doon na parang mga talyasi ba katong tawag? Kawa-kawa, nagkinaligos kami hagto. Aba kalang si Sister Kid ay luxurious kada yung kaligos. Siling na ako ay baka ma-Mrs. Napoles karaha. Ay kasi yung pinaligo niya, fresh milk. Di ba? Saya talaga Sister Kid do. Tung ako ra, kauing kaligos ay luyang dilaw. Abang yain to ako, balat pagkatapos sa pangruyaw-ruyaw. Iba-iba kasi ang mga flavor doon. May luyang dilaw, may kape, may tsaa, may fresh milk. Ay, kuwan ka talaga raag. It's a luxury para sa kanila. So pag sila po'y maliligo during that time, it is not for personal hygiene purposes, but as a luxury. Hence, when the Lord commanded them to take a bath, it was a symbol of new beginning with the Lord. Upon consecration then, the children of Israel were assured of God's wonderful promises. These pictures that kailangan po nating magtanggal ng mga kasalanan at anumang bagay na nagpapadumi sa atin. And we must be cleansed before we can truly follow God. Kaya requirement yan even sa mga priest na sila po ay mag-serve sa Panginoon sa temple o sa tabernacle. Before they go or enter the temple, they need to take a bath. They need to take a bath. Tanggalin po lahat ng mga libag sa kanilang katawan. Tanggalin lahat ng madudumi sa kanilang katawan. At ihanda sila physically as clean individuals pag sila po'y pumapasok sa kaharian o sa paglilingkod sa ating Panginoon. In the same manner, we must consecrate ourselves to God. We separate ourselves from anything that are unclean, and we live a life of holiness and purity. The Bible tells every Christian believers to be holy and to be separated from the world. Tingnan po natin, 2 Corinthians chapter 6, verse 17. 2 Corinthians chapter 6, verse 17.
Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Kaya't lumayo kayo at humiwalay sa kanila. Layuan ninyo ang itinuturing na marumi at tatanggapin ko kayo. The Lord tells us sa NIV, sa English, therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Actually, sa aking version, ang verse 14 hanggang sa 7 verse 1 ay pinamagatang huwag makikiisa sa mga hindi mananampalataya. The scripture tells us, we can't even touch anything that is unclean because sin can contaminate us and affect our relationship with God. Ang kasalanan po ay nagko-contaminate sa atin at naapektuhan ang ating relasyon sa Diyos. This is our new covenant relationship with God. When we are to be fully consecrated to God so that He will receive us fully. Meron pong isang kwento again, patungkol po sa gyera noong World War I. Si Napoleon ay nagdala ng kanya pong army 500,000 na army upang sakupin nila ang Russia noong June 1812. At habang sila po ay nagmamarcha patungong Russia, may nadaanan po silang isang maliit na barangay. And na-found out nila na ang lahat na nakatira doon sa barangay na yon ay nagsipagtakas na. Maliban sa isang lalaki. Ang trabaho niya po ay tagabiyak ng kahoy, woodsman. Tagahanap ng kahoy, tagabenta ng mga pamparikit na kahoy. Meron po siyang leather belt at naka-attach po sa kanyang leather belt ang isang axe. Kasi mangangahoy nga siya. Nung nakita po ng isang kapitan, yung lalaking ito, inutos niya na barilin siya agad para mamatay. Habang naghahanda yung mga sundalo, itong Russian na ito ay hindi man lang natakot na observe nila. Para siyang walang takot sa anumang mangyari sa kanya. At nung namalayan po nung kapitan na ganun nga ang attitude ng lalaking ito, he was touched. Sabi niya, bibihira lang ako makakita ng isang taong walang takot sa kamatayan. Huwag niyo nang ituloy. Huwag niyo na siyang patayin. Pero, sabi niya, lalagyan natin siya ng marka sa kanyang kamay. So, ang ginawa po ng mga sundalo, ininit po nila yung branding iron. Di ba yung pangmarka, iniinit yon, yung pangmarka sa mga kalabaw, sa mga baka. Ininit nila. And then, hinawakan po nila yung kamay noong Russian na ito. Noong mga ngahoy na ito. Hindi man lang natatakot yung lalaki habang nakikita niya yung nagbabaga na branding iron na ididikit sa kanyang kamay. So in short, naging matagumpay itong mga French, itong mga Pranses, na lagyan siya ng marka sa kanyang kamay. Nahimasmasan yung lalaki sa sakit, sa hapdi na kanyang naramdaman, at sinabi niya, tiningnan niya ang kanyang kamay at nakita niya may letter N yung kamay niya. Sabi niya, anong gustong sabihin ng letter N? Sabi noong kapitan, dahil nakita ko ang iyong katapatan, ang iyong katapangan, dahil nakita ko na hindi ka man lang natakot sa anumang klase ng danger na pwede mong kaharapin, simula ngayon,
kabilang ka na sa amin. At ang letter N na yan ay nangangahulugang Napoleon. Gustong sabihin, simula sa araw na ito, pag-aari ka na ng emperador namin. Walang iba kundi si Emperador Napoleon. Yun ang explanation. Napaisip yung lalaki. Sabi niya sa kanyang isipan, hindi nga ako natakot mamatay kahit inumangan niyo na ako ng baril. Kasi ako'y naniniwala ng aking kamatayan ay magbibigay ng kaluwalhatian sa aking bansang Russia. At ako ay tapat sa aking bansa na Russia, sa aking kaharian na Russia. Sabi niya. So ano ang kwenta nung ganitong bagay? So ang ginawa niya, inilagay niya ang kanyang kamay na may letter N doon sa isang puno na malapit at kinuha niya ang kanyang palakol at pinutol niya ang kanyang kamay. Pinutol niya ang kanyang kamay na may letter N. Nasyak po yung mga tao. At sabi ng mga sundalo, bakit ginawa mo yon? Ang sagot niya, oo, ang kamay ko ay nilagyan nyo ng marka na letter N na gustong sabihin, nabibilang na siya kay Napoleon. Ngunit ako ay isang Russian. Ako ay isang Ruso. Mabubuhay ako at mamamatay ako bilang isang Russian. Sa inyo na ang kamay ko. Ang buhay ko ay sa Russia pa rin. Magandang storya. Handa niyang putulin ang kanyang kamay. Alang-alang sa kanyang desire na manatili sa pagiging isang Russian. Di ba sinabi din ng ating Panginoon, kung ang iyong mata ang naging dahilan ng iyong pagkakasala, anong gagawin mo sa iyong mata, sister? Dukitin mo ito. Kung ang iyong kamay ang naging dahilan ng iyong pagkakasala, anong gagawin mo? Putulin mo ito. Hindi po gustong sabihin yan, tayong lahat ay wala ng mga mata pag pumunta dito sa bahay-sambahan. Hindi po gustong sabihin yan, wala na tayong mga paa, wala na tayong mga kamay pag pumunta dito sa bahay-sambahan. Gustong sabihin lamang, dapat natin gawin ng lahat ng ating makakaya upang mamuhay tayo ng may karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Amen! Anumang bagay na nagdadala sa atin sa pagkakasala, anumang bagay na nagbubunsod sa atin upang hindi natin magawa ang kalooban ng ating Panginoon, dapat po nating itigil na, putulin na ang anumang kaugnayan natin sa pagkakasalang yan. Mas mabuti pa itong Russian na ito. Alam niya kung anong dapat niyang gawin. Pag-aari na pala ng Napoleon itong kamay ko, putulin ko. That's so literal. Kung tayo po ay ginagamit po tayo ng kaaway o yung ganitong gawain o ang ganitong relationship na ito ay ginagamit ng kaaway upang tayo magkasala, much better pang tanggalin na po natin, tigilan na po natin ang ganoong mga bagay. This is a kind of complete consecration that we need in the church today. We must be totally dedicated to God, paying the price of sacrifice and self-denial. God will value such kind of commitment and dedication. God will value such kind of commitment and dedication. Sabi ni Sister Kid, napansin niya nung nag-download siya noong, ano ba yung mga laro-laro na may mga kulay-kulay? May laro na kulay-kulay. Nag-download siya sa cellphone niya ng mga laro-laro na may kulay-kulay. Napansin niya, hindi na siya nakapag-pray ng kagaya dati. Napansin niya na hindi na siya nakakapagbasa ng salita ng Diyos kagaya ng dati. So anong ginawa niya? Dinilit niya, inan-install niya sa kanyang cellphone. Ano bang mga bagay-bagay na nagiging dahilan upang hindi po natin masunod ang kalooban ng Diyos? Sa halip na mag-attend ng Bible study ay nawili tayo ng kardo, yun pa rin ba ang ating dahilan? O sa halip na tayo po'y manalangin ay nawili na po tayong manood ng YouTube, yun ba ang ating nangyayari sa atin? Then, we must be willing to pay the price
of sacrifice and self-denial. Here are some scriptures for consecration. Una, consecration and God's blessing always follow. In Joshua chapter 3, verse 5, sinabi ni Joshua told the people, consecrate yourselves for tomorrow. The Lord will do amazing things among you. We cannot see the amazing things that God has prepared for us unless we consecrate ourselves. Unless we consecrate ourselves. Kaya mapansin niyo po, pag tayo po ay iniimbitahan pag mag-deliverance, kunyari may bahay tayo na gustong i-deliver kasi may mga masamang espiritu doon, o may mga taong inaalihan ng masamang espiritu, ang unang ginagawa po ng mga ministro ng ating Panginoon, they consecrate themselves. Hindi tayo pupunta sa lugar na yon, o hindi tayo pupunta sa lugar ng pagdadausan noon hanggat hindi po tayo handa. And then pag nandoon po tayo sa lugar na yon, what we are doing is we continue to sing praises and worship sa Panginoon. Because singing praises and worship to God is an act of consecration. And as His people worship Him, the presence of God is being elevated among them. Kaya nga, napapalayas yung masamang espiritu. Sabi noong mga tao doon sa amin, bakit ganun yon? Doon sa amin, yung leader namin, nagdala na ng mga tubig at pinagwaslik-waslika na yung tao, hindi man lang napalayas ang masamang espiritu. Nagpatawag sila ng albularyo at pinagwaslik-waslika ng asin, hindi naman na palayas ng masamang espiritu. Ba't noong kayo nagpunta dito, nagkanta-kanta lang kayo, napalayas yung masamang espiritu? Sabi ng mga tao, bakit? The secret is, there is a consecration. Set yourself aside for the Lord. Consecrate yourselves before God. Because as we continue to consecrate ourselves before God, we can see the mighty acts of God. Amen. We can see the mighty acts of God. Number 2, consecration and proper worship go together. Consecration and proper worship go together. Romans chapter 12, verse 1. I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kaya nga ang mga priests, bago sila mag-serve sa temple, 7 days sila na mag-abstain from worldly things. 7 days muna silang mag-abstain from their wives. 7 days muna silang mag-abstain ng pang-ikot-ikot kung saan-saan. And on the 8th day, doon pa lang sila magsiserve sa temple. Kaya nga sinasabi ng mga ibang nag-aaral ng scriptures, pag ang high priest ay pumapasok sa dakong kabanal-banalan, parati siyang may tali sa kanyang baywang. Bakit daw? Kasi pag nag-stop ng mag-ring yung mga bells na nakalagay sa kanyang damit, it means that he was struck dead by the Lord. It means that he has not fulfilled the requirement of consecration for himself before he can represent Israel as God's nation. So, yung mga nagnanais pong makapagsamba sa ating Panginoon ng tunay at totoo, consecrate yourselves. And number 3, consecration and humility are correlated. Ang consecration at ang pagpapakumbaba ay may relasyon sa isa't isa. Psalm 51:17. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. To you, O God, will not despise. Pansinin po natin, ang sakripisyo natin sa ating Panginoon ay isang pusong mapagpakumbaba, isang puso na nagsisisi, isang puso na kumikilala sa ating Panginoon. Number 3, we must have reverence in His presence.
Hindi lamang that we need to be obedient to His command, and we must be consecrated for His purpose, but we must have reverence of His presence. Verses 11 to 12 ng Exodus chapter 19, ito po ang sinasabi ng Panginoon. Basahin po ulit natin. Verses 11 and 12 ng Exodus 19. Siguraduhing handa sila sa ikatlong araw. Dahil sa araw na iyon, ako, ang Panginoon, ay bababa sa bundok ng Sinai at kitang-kita ng mga tao. Maglagay ka ng mga tanda sa paligid ng bundok kung hanggang saan lamang tatayo ang mga tao. Sabihin mo sa kanila na huwag silang aakyat o lalapit sa bundok. Ang sino mang lalapit sa bundok ay papatayin. Napakapangit naman ng statement na ito. Bababa na nga ang Panginoon. Bakit ang mga tao ay may limitation lamang na hanggang dito lamang sa bahaging ito? Sa NIV, ito ang sinasabi ng salita ng Diyos, and be ready on the third day. Because on that day, the Lord will come down on Mount Sinai in the sight of all the people. Put limits for the people around the mountain and tell them, be careful that you do not approach the mountain, nor touch the foot of it. Whoever touches the mountain is to be put to death. Matindi pala, no? In this verse, we find God telling Moses to put limit for the people. There is a boundary that has been set among the people so that they will not touch a certain portion of the place. Noong unang panahon, ang mga sinaunang mga Foursquare, naniniwala sila na ang church natin is divided into two. The holy place and the holy of holies. Nalala niyan, Sister Helen? Itong yung upuan ninyo, holy place yan. Itong pulpito na ito is the holy of holies. Hindi ka aakyat dito hanggat hindi ka prepared. Tama, hindi? Tama? Nalala, narinig niyo pa yan at tinuturo ng ating mga naunang mga kapatid natin? Huwag kang aakyat sa pulpito pag hindi ka prepared. Huwag maglaro sa pulpito. Amen. Narinig niyo yan, ano? Because that place is the holy place and this place is the holy of holies. Yun ang paniniwala nila. And then the Lord in this passage na atin pong binasa ay nagsasabi din ng Panginoon, bababa ako at makikita ako ng mga tao. Ngunit sabihan mo sila, huwag silang lumapit sa bundok at huwag silang tumayo doon. There is what is called a limitation. Kaya nga ang pulpito po natin, hindi po natin pinapatayo dito ang mga tao na ang dala ay political points of view. We do not allow people to speak in our pulpit na politika ang kanyang pag-uusapan. We do not allow people to speak in our pulpit that magnifies and glorifies immorality. We do not allow them to speak in our pulpit. Nagkaroon ng issue nung nakaraan sa ibang bansa naman. May isang school na nagrenta ng auditorium ng church kasi sa ibang bansa ang church ay auditorium na rin. And then, na-found out ng school na ang speaker ng graduation ng school na yon ay nagtataguyod ng LGBT rights. So sabi ng church, we will not allow you to use our auditorium as the venue of your graduation. It is because the speaker na inyo pong in-invite ay against sa aming religious conviction. Sabi noong church. So ang sagot ng school, okay po. Noted, sabi ng school. So dahil noted naman, inisip ng church na okay na. Nung araw ng graduation, yun pa rin ang speaker at tatayo sa kanila pong podium ng kalang church. So ang nangyari,
upon lots of, maraming mga usap-usap, hindi talaga nagpatinag yung school, pinatayo pa rin sa harapan yung speaker. So ang ginawa ng church, pinatay ang microphone. Pinatay yung microphone. Naging issue sa buong bansa. Bakit daw pinatayan ng microphone yung speaker? Kinasuhan yung church sa korte. Violation of freedom of expression. Discrimination ng sexual orientation at kung ano-ano pang mga kaso. But thank God, nanalo yung church. Praise God. We do not allow our pulpit to be used as a podium of anyone who brings disgrace to the glory of God. Because this pulpit is consecrated for God's word and God's word alone. Hindi po ito lectern. Hindi po ito rostrum. Pulpito po ito. And this must be used for the glory of God. Itong nasa harapan po natin, hindi po ito stage. Pulpito po ang tawag dito. Sapagkat banal na mga pananalita lamang ang dapat marinig sa lugar na ito. We must be clear on that. We must be clear on that. That's why, as we continue to show our reverence of God's presence, naniwala ba tayo na sa ating kalagitnaan ang presensya ng Diyos? And every time na nandyan ang presensya ng Panginoon, there must be a reverence of God's presence. Nung nagpakita ang Panginoon kay Moises doon sa Sinai, anong ginawa ng ating Panginoon kay Moises? Sabi niya, take off your sandals because you are standing on the holy place. So what are the ways, practical ways lang po ito, that we can show our reverence to God? Tingnan po natin. Please come on time when we worship God. Kahit saan po ang pagiging late ay kabastusan. Tama no? Pag may meeting ka at late ka, bastos yun sa nagpatawag ng meeting. Please come on time when we worship God. As much as possible, don't be late in your commitment sa ating Panginoon. Amen. Anong oras ang start ng ating service? 7:30. Hindi 8. So please come on time when we worship God. That is one way of showing our reverence to the presence of God. Magpatawag ng meeting si Mayor at malate ka kay Mayor. Di ba hiyang-hiya ka? Nahiya ka nga kay Mayor, tao lang yon. How much sa Diyos? Na may likha sa atin at nagbigay ng buhay po natin. Ang Mayor ba ang nagbigay ng hininga natin? Ang Mayor ba ang nagbigay ng lakas natin? Ang Mayor ba ang nagbigay ng talino natin? Pero nahihiya tayo sa Kanya pag tayo po'y nalilate. Pero ang Diyos na nagbigay ng hininga sa atin, ang Diyos na nagbigay ng lakas natin, ang Diyos na nagbigay ng talino natin, ng talento natin, bakit hindi tayo nahihiya sa Kanya pag tayo'y nalilate? Mapakabisaya pa, ay pasensya nga to, nalilate talaga ako. Pati itong iba na nagpapangamuyo nadisturbo pa. Number 2, attend worship in your best possible dress. Wow! Attend worship in your best possible dress. Huwag kayong magsabi ha, na-late ako, abingasin, kada si pastor nag-preach ito yan. Naka-PowerPoint po, yan ako kailang rugang-rugang. Attend worship in your best possible dress. Hindi po gustong sabihin noon, mag-Princess Diana po ang isuot mo pag hindi mo kayang isuot yon. At hindi naman tayo fashion show sa church natin. But when you attend worship services, always be on your best possible dress. Pwede bang pakisabi sa inyong katabi, abang ganda kayo mo suksok ngasing. Di ba pag ganda tayo suksok na to? That's one way of showing consecration. Di ba? Mas feel mo na ikaw ay sisimba kung nakapandamit pang simba ka. Sige nga, mag-swimming ka na naka-gown ka, kung mafe-feel ni mo nakakalasa-lasa mag-swimming. Di ba pag suksokit pang swimming, na-excite ka, mag-swimming. Amen. Pag ikaw ay naka-school uniform, na-excite ka,
na magpasok sa school kasi naka-school uniform ka. Tingnan mo yung mga estudyante, tinatamad sila kahit mag-online class. Kasi hindi man lang sila nakakaligo, wala silang uniform, at wala silang baon. Diba? Kaya importante yan, psychological yan, na yung mga sinusuot natin ay nakaapekto sa atin pong consecration. Kung pupunta ka sa mall, may sinusuot din papuntang mall. Pag mamalingke ka, may kasuotan din papunta sa palengke. By the way, ang tsinelas na panglabas ay huwag gamitin sa tsinelas na pangloob. Mayroong isang article akong nabasa noong isang araw, na pag ang tsinelas daw natin o ang sapatos po natin na ginagamit natin sa labas ay pinapasok natin sa loob, mas marami daw ang cases ng food poisoning, ng mga ganitong mga sakit na pumapasok sa loob ng bahay. Kaya huwag natin daw ipasok yung mga tsinelas sa loob ng bahay. May tsinelas sa loob ng bahay, may tsinelas sa labas, may sapatos sa loob ng bahay, may sapatos sa labas. Meron ba nagsusuot ng sapatos sa loob ng bahay? Sister Jade. Basta huwag isuot. Yung panlabas lang. Yung panloob lang. Ang tabo lang sa CR, huwag gamitin sa kusina. Ganon din ang damit. Number 3, refrain. Refrain ito. Refrain. Pwede ang basahin natin. Number 3. Go. Pakisabi sa iyong katabi, naintindihan mo? Refrain from moving about unnecessarily when we are in God's presence. Number 4, basahin ulit natin lahat. Go! Pero kung mga nasa online, nag-attend kayo ng online service, talagang cellphone ang binubuksan mo. Yung mga media ministries natin, ako din nagbubukas din ng cellphone kasi minsan kailangan kong mag-coordinate doon sa mga tao. Pero kung wala naman at magbukas ka lang para maglaro ka ng Plant versus Zombie, wag na. Pero kung magbubukas ka ng cellphone para magbasa ng Word of God, okay po yun. Pero kung magbubukas ka ng cellphone para mag-react doon sa bagong damit ng iyong kaklase na nag-OOTD, ay walang kinalaman sa pagsamba yun. And then, next po, minimize. Mga babae, go! Praise God. And then last, mga lalaki, tayong lahat, mga lalaki, go. We need to keep on improving ways to show our reverence to God. Amen. So lahat yan, mga practical suggestions lang din naman yan. In order na maipakita po natin ang reverence natin sa presensya ng Diyos. Maipakita natin yung paggalang natin sa presensya ng Panginoon. Hindi po plaza ang ating simbahan. Hindi din diskuhan ng ating simbahan. Ito ay simbahan, bahay-sambahan at banal na lugar para sa Panginoon. Now, there are some scriptures that will help us in building our reverence in worship. So ito po yung ibang mga passages na magtutulong sa atin upang lalo po nating mapatibay ang atin pong paggalang sa ating pagsamba. Una, reverence begins when we proclaim Christ as Lord, our Savior, in our hearts. In our hearts. 1 Peter 3:15, but in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. So ang tunay po na paggalang ay nagsisimula sa pagkilala kay Kristo bilang Panginoon sa ating puso.
Ikalawa, when we worship God, we stand on holy ground. Tandaan po natin, pag tayo po ay sumasamba sa ating Panginoon, nasa banal na dako po tayo. Sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 3 verse 5, "Do not come any closer," God said. "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground." Kung kayo po ay sumasamba at kung tayo po ay sumasamba, nasa banal na dako po tayo. Nasa ating harapan o nasa ating kalagitnaan ng ating Panginoon. And then number 3, reverence and awe are important in worship. Reverence and awe are important in worship. Hebrews 12:28, "Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe." Kung tayo po'y sumasamba sa Panginoon, hindi po pabara-bara, hindi po palaro-laro, hindi po biro-biro ang sumasamba sa Panginoon. It must be accompanied by reverence and awe. Merong paggalang at merong pagkamangha sa kanyang presensya. Let me end this message with a story. Isang pangyayari po ito sa Atlantic University sa USA. May isang professor po sa Atlantic University na nag-require sa kanyang mga estudyante na isulat yung pangalang Jesus sa isang piece of paper. Sabi ng professor, "Class, write the name Jesus on a piece of paper." So the students, ang ginawa po ng mga students, sumunod po sila. Sinulat nila ang pangalang Jesus sa papel. And then, matapos na maisulat ng mga estudyante ang pangalang Jesus sa papel, ang sabi niya, "Ilagay ninyo ang papel sa floor." And everyone followed. Sabi ni professor And then, ang kasunod na sinabi ng professor, "Apakan nyo ang papel na yan. Apak-apakan nyo ang papel na yan." Some students complied, others refused, and one student complained. Ang ibang estudyante, nag-apak-apak sila sa papel na may pangalang Jesus. Ang ibang estudyante, hindi nila ginawa. Ang isang estudyante, nagreklamo. Ang pangalan niya ay si Ryan Rotella. Isa pong third-year student na naka-enroll sa subject na ito sa Atlantic University. So, ang ginawa niya, pumunta siya sa administration ng school at kinumplain niya ang professor. He complained the professor for asking them to write the name of Jesus and place that paper on the floor and stamp on it. Ang sabi ng university, there's nothing wrong with that exercise. Walang mali sa pinagawa sa iyo ng professor. Actually, it is a requirement of your subject and your curriculum. Sabi noong school administration. So hindi po tumigil si Ryan Rotella sa kanya pong complaint. Inilagay niya sa social media at nagpatawag siya ng mga press, local media doon. Press, hindi priest. Press, social media, ng mga media men. Sa TV, sa radyo. And he was interviewed. Ang interview, ang tanong sa kanya ay, bakit naman nag-complain ka? Simple-simple lang naman na activity yon. At saka harmless naman yung activity na yon. Bakit nag-complain ka? Ang sagot niya, ito ang sagot niya. Every time you stamp on something, every time na inapak-apakan mo ang isang bagay, it shows that you believe that that something has no value. Kung inaapak-apakan mo ang isang bagay, ipinapakita mo lamang na ang bagay na yan ay walang halaga. So, if I were to stamp on the word Jesus, it says, and it shows that I do not value Jesus.
Sabi niya. Sabi niya, every time na ikaw ay may inapak-apakan ka sa iyong paa, ipinapakita lamang na yung inapak-apakan mo walang halaga. At ipinapakita nito na hindi mo yun pinapahalagahan. So every time na utusan ako ng teacher na aking apakan ang pangalan ni Jesus, ipinapakita lamang na si Jesus ay walang halaga sa akin. Mga kapatid, may halaga ba si Jesus para sa atin? May halaga ba si Jesus para sa atin? Pinapahalagahan ba natin si Jesus sa ating mga buhay? Para sa lalaking ito, he risked the danger na pwede siyang ibagsak ng professor. Pwede siyang i-blacklist ng school. But hindi siya nagpatalo at hindi siya nagpabagsak ng kanyang sarili. Sapagkat kung para sa kanya, ang pangalang Jesus ang pinakamahalaga sa lahat. Diba sabi yan sa Book of Acts? Walang ibang pangalan. Only the name, Jesus. At sa pangalang Jesus, every knee shall bow. Hindi inapag-apakan ang pangalang Jesus. Nakalungkot lang. Sa mga Pride Parade. Nakakita kayo ng Pride Parade? Nakapanood ako ng isang Pride Parade. Merong isang tao doon na nagmukhang Jesus. Nagsuot siya nung parang wig-wig na si Jesus. Naglagay siya ng corona ni Jesus. Nagsuot siya na parang Jesus, na parang yung mga parang sa ribulto ba ng mga Katoliko na Jesus. At may nakalagay talaga Jesus. And then, habang siya doon, nakatayo doon sa parang stage na yon, ginagawa niya ang mga malalaswang mga bagay. It's something that places, naglalagay ng, ano bang tawag doon? Hindi ko alam kung anong pwedeng ma-describe sa ganong klaseng mga bagay. Mga kapatid at mga minamahal sa Panginoon, habang patuloy na nagpoprotesta ang taong ito, si Ryan Rotella, the school recanted and apologized. Itong maganda. At nilagay po nila sa kanila website, this exercise will not be used again. The university holds dear its core values. We sincerely apologize for any offense this caused. If you are not offended that the name of the Lord is being used in vain, then there is something wrong in us. If we are not offended in the way people are using the name Jesus or using the Word of God in vain, then there is something wrong with us. And on personal level, if we disregard the Word of God in order to do the things that we want to do, that are obviously hindi naman ayon sa kalooban ng Panginoon, then there is something wrong with us. We, as citizens of this kingdom, we, as citizens of heaven, must know our values and do what is best and appropriate bilang mga anak ng Panginoon. So mga kapatid at mga kaibigan, we are God's treasured possession. We must be obedient to His command. We must be consecrated for His purpose. And we must have reverence of His presence.